Your name, your testimony. Hello, my name is Mark. Hi, ang pangalan si Mark. I'm from California in the United States. Gikan siya sa California, sa Estados Unidos. And I've been to the Philippines several times now. O niya, nakanin ako sa Pilipinas sa makaraghan ng higayon. And although you have a beautiful country, Tuod man, hindot yung kaayo ang inyong nasod. gorgeous trees, Ang hindot kayo ng mga kahoy. an ocean that just wants to speak to me, Ang hindot kayo nagdagan ng marayot ng istorya nako. it's the beautiful people here that keep bringing my life back. Kaya ang mga maanyag yun ng mga tao din sa Pilipinas ay nakapabalik sa iyang asawa o siya. It's the privilege to be able to stand in front of all of you with your smiling faces. So sa pilit ka pribilehiyo na makabarog sa katubangan o pakita ng mga maanyag ng mga pahiyong And share the good news of Jesus. o ipaambin ang maayong balita ng Ginoong Jesus. Thank you for taking your time to come out. Salamat kayo sa pagkahig ng panahon. Hi, my name is Luca, Ay ang pangalan kay si Luca. and I'm from Sydney, Australia. Gikan siya sa Sydney, Australia. And we're here because Jesus loves you. Naami din tungod kay si Ginoong Jesus na higugma kami. And my name is Eliza. So ang pangalan si Eliza. And I am from Sydney, Australia too. Gikan siya sa Sydney, Australia gihapon. This is my son. I came with my other son too. So naakoy doang anak din siya. Doang anak. And this is our second time in the Philippines. So pagkanuhan nila ng higayon din sa Pilipinas. And I can't say we love the people here, the Filipinos, the joy. So tama sa Ginoong ni Mark, no, na grabe yung kanindot din o ang mga kalipay sa mga katauhan na natin. Your kindness and your generosity. Yung pagkapuutan, yung pagka maabi-abihon. Thank you for letting us come to your Rwanda. Salamat sa iyo sa parang Diyos ng mga dati. Hello, my name is Ashley, and I'm from the United States of America. So yung pangalan si Ashley, gikan siya sa United States of America. This is a really special trip for me. My first time. So yung ka special na biyahe niya din tungkol kay una niya yung higayon. Overseas, and we specifically chose this city in particular. So it's really special. So sa inyo special na bahay tungkol kay mo niya ang napilian niya nga anian sa unang higayon. God had many choices of cities and islands, and He chose this one. Very special people. So ang Diyos ay pwede na tuan ako, pero noon hindi ang dipili na isla, lugar, o tungkol kay mga maanyag o mga katawan. Ako, Good afternoon. ako si Sean. I am Sean. I am from also Sydney, Australia. Gikan dapat sa Sydney, Australia. This is my first time in the Philippines. So kuni ang unay ng higayon dito sa Pilipinas. I'm only here 10 days. Pulot na siya kaadlaw dito sa Pilipinas. I have quite a few friends in Australia who are Filipino, So daghan po siya mga higala dito sa Australia ng mga Pinoy. and they said, "Oh, you make sure you go to Manila and see the big shopping center." Mga sugiinan siya nga ato mo dito sa Manila o dito mo sa mga laaganan ng mga shopping center. But I don't want to spend time there. So di siya ganahan ng ato dito. We come to Osamis. So may anhinon sila sa Samis. We come and visit your community today. O may ano sa lugar. Just want to smile on my face more here with you Tungkol today kay mas ang hatag po niya mga pahiyong kaysa sa langit nga dapit. than 1 month in Manila. Kaysa sa isang kabulan sa Manila. Because God loves you and God loves this place, this barangay. God Tungkol kay loves ang Diyos na higugma kaninyo, higugma siya sa inyong barangay. Okay, so thank you so much. You can, ako sila magpakan pagbalik!
Musa karong na mga silingan. No, kay kisa may ganahan ng pigsayaw sa kumisita. Ganahan mo mga isod? No, so karong na magsayaw-sayaw na sa taman. Indong sa tayo. Ako sa nang itikit ko mga lawas. Bagay mo ang mga panuhon. Kinahanglan tatakon sa nakit. Ang hangin musog kayo. Panuhon ko ba no? No, muna na manindong na. Manindong na. O manayaw ka. No, maikit-ikit sa mga kahawakan. And I would like to request all our guests to dance with our silingan, our neighbors. Okay, everyone? Let us dance and sing to the Lord. No, muna nga. Nami itugyo ninyo nga awit. No, ya. Sayaw mo kami. Nani action. Tuluan mo. Sa'yo kami bigay. No, ang kanta, minulag, ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. No, yung anak, yung kinahanglan na aming partner. No, so I would like you to find your partners. Go to everyone, find your partners. No, and dance with them. No, okay, because they came here for you. Di ani ba sila kung may gumagawa mo wala ka magsayaw-sayaw ka. Okay, are you ready? Ready na, ready na? Gusto niyo yung partner? Find your partner. Sige. Let us dance for the Lord. In 1, 2, 1, 2, 3. Ikaw anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Ingnan mo partner. Ikaw anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak. Sayaw! 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 Jutay kamot. Ikaw ay kawat. Hawak ikiay. Toyo! Sayaw! Sayaw! Jutay kamot. Ikaw ay kawat. Hawak ikiay. Toyo gamay. Again! Ako anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak sa Diyos. Ako. Energy po mga silingan. Kitang tanan anak sa Diyos. Sayaw! Sayaw! Jutay kamot. Ikaw ay kawat. Hawak ikiay. Sayaw! Sayaw! Jutay. Ikaw ay kawat. Hawak ikiay. Sige karon. Ari na mo tas laking partner. Find another partner. Go! Pagkita na yung partner. Lagi na mo. Yung partner. Okay, sa'yo mo sa music. Tawag ka bisita. Sige. Ready na, ready na. Let's sing it again. Go! Ako anak sa Diyos. Ikaw anak sa Diyos. Kitang tanan anak. Oh, smiling. Ay, partner. Ay, smiling ba? Anak sa Diyos. Or give your smile to your partner. Anak sa Diyos. Saya na yun. Sayaw, jutay, kamot, ikaw ay kaway, hawak, pahiyumi sa iyong kapatoy. Sayaw, sayaw, jutay, ikaw ay kaway, hawak. O karon, lagi na po ng partner. Kaya buol na yun now. Lagi na po ng partner. Find a new partner. New partner. Okay, ready? In 3, 2, 1. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang tanan anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos, ikaw anak sa Diyos, kitang ang tanang anak sa Diyos mo sayaw. Sayaw, sayaw, kamot ikaw ay kawat, hawak ikiay. Sayaw, sayaw, jutay, kamot ikaw ay kawat, hawak ikiay. Sige karon. Pagkita na mo mong laing partner. Pagkita na yung partner. Lain na mo ng partner. Kinakul ba kong itudlo? Kinsa may na ITL. Ang ITL mo isa diyan ka mo. ITL. Sa karon, para matangkang mo ng mga arthritis. No, pinahanglan pag-ihon mo ng ITL. No, sa karon, ako ihon-ihon mga akong ITL. Okay ba? Okay? Okay. Tuluan mo mga ano na siya. Bayaw ang mga kamong. Musayaw ko, musayaw ka, musayaw ka sa Ginoo. Kuha! Sige go! Ilibot. Bayaw ang mga kamong.
Sayaw ko, sayaw ka sa Ginoo. Ayaw pa mo ng tingin naman, Tina! Hala, sayaw ka, sayaw ka. Iisa ang kamot, ipapakaniya, o dahil ko, for the last time, ayaw pa mo ng tingin, pagsagiti, hala, sayaw ka, sayaw ka. Iisa ang kamot, ipapakaniya, o dahil ko na, iisa ang kamot. Iisa ang kamot, ipapakaniya. Ang tanan ng hinumpa sa Diyos, kung isa siya kamot. Iisa ang kamot, ipapakaniya, o dahil ko na siya. Praise the Lord! Hallelujah! Sige, sumalingkod na ka. Kinsa ang nalingaw? Nalingaw ba ka? Natangtang na ba ka ng panuhot? Amen! Praise the Lord! Natangtang na ba na ka ng balatian? O, natangtang na ito. Pagsayo, di kami nyo. Nagana-anak mo. Natagap na itong mga arthritis ito, mga high blood. Inaon! Inaon mga high blood. Okay, ano na siya? Basta mo sayo na para sa Ginoo. No, lingaw pa ka. Natangtang pa rin ang mga balatian. No, asa bangkangan pagbalik din. Atong buhay nga Diyos. No, sumod na mga isol, hinihingatak na. No, karon nga panahon mga isol. Kinsa man diri ang hiling magluto. Hiling mo magluto? Ang sabay kasagaran ni mong luto o nay. Kaya nga, special dito ka na para ni mo. Huwag niya akong paborito nga luto para sa pamilya. Sudan? Humba ko no, apritada. Kinsa na diri mo mga humba? Allah, kaumba. Kaila mo, pipilit ko na nato, mga utang. Di kasi mo ko diri apritada. No, lamig na siya no. Di ba kung sa may sagol sa humba o apritada? Di ba kung maghumba ka, na ay baboy. Sakto? Kung sa may lain, na ay tuyo. Noon sa ba? Na ay paminta. Noon sa may lain. Ha? Ang sanay? Asusina. Unay asusina. Sige na ko pangutan na. No, so kung naanatan na niha atong mga ingredients, kay luto na to, lamig na siya no, basta naatanan. Nya ang pangutana, kung kulangan ta, o baboy na taputang o gamay, lamig ba na ito? Ba, hindi. Naanatanan ninyo uban niya, kulangan pa o baboy. Mahumba pa ka na. Manok na lang ang ibutang, kaya nila yung manok dili. Kung ang kaning humba, naanatanan ng ingredients niya, kulangan o baboy, lagi na dili. Kulang mo dili, di kumplito. Pati kayo, di na lang ka maghumba. Nung sa mosa na, karutot na ang atong pagabuhato, sama ni nga nagluto kong humba pa. Nung lagi na nila sa sayo, naano tayo paminta. Nung yan, ikanta pag ito mong brother kanina, naano tayo tuyo. Niya karutot na ang baboy ba ni? Ganahan mong ka ang baboy? Ganahan mong ka ang baboy? Oh. So kung ganahan mong baboy, paminawan ni maunga, sunod na bahin, importante gani. Sama sa baboy na mo yung kumplito sa humba. No mo na nga karutat na ang maminaw na ka-importante gani na impormasyon ng atong angay paminawon. No, so muna nga atong andamon, ang atong mga kasing-kasing, no, sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos, o akong ihatag ng atong panahon sa atong igsoon nga si Sister Elisa. Praise the Lord. Hallelujah. Atong pakpakan, atong buhay ng Diyos ay pinabuhi. And we have come from the US and from Australia to share with you some really good news. No, sila gikan sa US o niya gikan sa Australia para mapakapit yung maayong balita. It's the good news of Jesus Christ. Kuni ang maayong balita ni Ginoong Jesus. When I was 12 years old, Sa dihang 12 anyos pa yung edad, my dad had an affair with a lady. wala yung hadlok yung amahan. He left my mom and me, So, ibiyaan siya, ibiyaan ginikanan niya. and he went to live somewhere else. O niya, may puyo siya sa laking na lugar. But my mom believed that God could do the impossible. Unya, ang iyang inahan, bituog na ang Diyos makabuhang bilog sa mga imposible. So my mom prayed to God, Niya, nag-ampo ang inahan
Diyos. And over weeks and months and years, Diha sa semana pang labay, bulan pa, o naabot magkatuigan, she prayed that my dad would come back angko siya nga mubalik ang iyang bana. and that we would be reunited as a family. Kung mahiusa sila isip nga pamilya. I was a child. Kunya bata ko siya niya itong hiniyon, I thought it was not possible. kunya nagunaw na siya mag-Kristo. Siguro ni. My friends had parents who were divorced, So naa siya yung mga higala dito nga bulag na ang ilang hilikanan. but I watched as my mom prayed and believed that God would answer her prayer. Nakita gid niya iyang inahan nga nag-ampo ug nagtuo gayud nga tumagunggid sa Dios sa iyang mga pag-ampo. And one day, Yung sa adlaw niya na, God answered her prayer. o itubag ito nga pag-ampo niya sa kabuhi ng Diyos. Someone prayed for my father, Ang dunay nag-ampusab sa iyang amahan, and he asked God for forgiveness, o niya nag-ampo sa iyang pagpasaylo, and God forgave him. o niya ipasaylo gayud siya sa Diyos. So he came back home, Niya pauli siya sa ilang panimalay, but then my mom had a problem. pero naapoy problema iyang inahan. She had to forgive my father. Ang problema na po karon ang pagpasaylo na po sa iyang amahan. She had to forgive someone who had cheated on her. O niya, kinahanglan nga pasayloon niya ang amahan niya nga nangitag lain, Who had hurt her, nagpasakit sa iya ha, who had left her. o bibiyak sa iya ha. But my mom had experienced the forgiveness and love of God. O niya, iyang inahan ang kasinati kayo ng pasayluhan o gugma sa pagpuli ng Diyos. She knew that God had forgiven her for all the wrong things she had done. O niya, nasayod siya, ang ipasaylo sa siya sa Diyos sa tanan ng iyang kasaypanan. She was not held by anger and hatred. O niya, wag siya nagtipid sa iyang kasuko o mga pagdumot. And so she was able to forgive my father Unya mo ito nga nakapasaylo siya sa iyang amahan. because God had forgiven her. Tungod kay ipasaylo siya sa buong Diyos. She had experienced the love and the goodness and the faithfulness of God. Tungod kay iyang nasinati ang pagkamaayo o pagkamatiron-anon sa itong Diyos. We have all done bad things, maybe we've been angry, Siguro nakasala ta sa usamang pamagi sama ni anang nagsuko kita. maybe we have said unkind words, Siguro nakasulti ang mga di maayo ng mga binulungan. maybe we've held a grudge against someone, Siguro nagtipid tag mga pagdumot sa isip katao nato. or maybe we want something that somebody else has. Unya or naniguha ka sa butang na dili ako. All of this is called sin. Kini mga butang nga ang gitawag kinig sala. And 2,000, almost 2,000 years ago, Kaya tusmay katuig na ang milabay, God sent His Son Jesus, ang Diyos ipadala niya ang bukong anak na si Jesus. and Jesus died on the cross. Kaya si Jesus namatay dito sa cross. And when He died, Na sa iyang namatay siya, He paid for the punishment of our sin. siya nagbayad sa silot sa atong mga sala. He took upon us our shame. Gikuha niya tanan atong mga maulaw. And He took our sickness. Giangko niya atong balatian. And because He did that, we are no longer punished for our sins. Natungod kay iya itong gibuhat, dili na kita masilutan sa atong mga sala. If we believe in what He did. Kung mutuo ta sa iyang gibuhat, But you know, He didn't just die. na nasayod ka na dili na siya namatay. Most people we know, they will die. No, tanan natong mga kailan, imong pagmagawan, namatay gyud. But He came back to Pero life. nabanhaw gyud siya. He is alive, Buhi siya, and we can know Him. unya mailah ginato siya.
to the way that we receive forgiveness like my parents and my mom and dad. So sa kapamaagi nga mga baton kita o kapasayuan sama sa kapasayuan nga sinati siyang ginikanan, is by believing that Jesus died for our sins pinaagi ra gyud sa pagtuo nga si Jesus namatay sa atong kasalanan. and inviting Him into our lives Unya ato siyang napikon sa atong kinabuhi, to be our Lord ngayon Ginoo, and our Savior atong manluluwas and our friend. ug atong higala. And then He will always be with us. Ug kanunay gid siya mag-uman kanako. And one day when we are finished in this on this earth, we will go to heaven to be Iyo with sa Him. adlaw niya na sa diyang matapos na kita o uli ni kita biya ni kalibutan na makauban biya nato siya. And He will also forgive our sins, just like He forgave my parents. So sama usab nga ang iyang ginikanan na ipasaylo no ang Dios usab kapasaylo sa kanato. So I'd like to invite Okay, so ini yun no sama sa iyang ingon kaniha na ang kapasayloan sa atong sala pinaagi ra gyud pagtuo kang Jesus. Amin pa ba? No? Ang kaluwasan simple gyud kaayo. Ang kaluwasan dili na komplikado kaayo. Ang kaluwasan simple ra gyud, kung dili sama sa paghilauna kami adto, pinaagi sa pagrelihiyon, pinaagi sa pagsipa, buhaton ato ni, kinahanglan buhaton ni muni, kini daghan kaayo mga ipabuhat. Pero ang Biblia simple ra kaayo gyud, motuo kagid ka ni Jesus. Tungod kay ingon ang Biblia nga pinaagi sa ihang grasya, no, diha sa pagtuo ikaw o ako mga luwas. Amin pa ba? Way laing dalan, walay laing pamaagi nga diin ikaw ako mamaluwas pinaagi lamang kang Jesus. Ang Biblia nag-ingon ba nga ato kaani nga simbahan mapamibro ka aron maluwas? Dili. Kinahanglan ba nga mapamibro ka born again aron maluwas ka? Dili. Kung sa may ingon sa pulong sa Dios, pinaagi lamang sa inyong pagutang sa mong pagtuo, pagsalit diha kang Ginoong Jesus. Amin pa ba? No? Muna ka ikaw ako, abot mo kirang panahon mga matay ka. Isa hindi mamatay ay no? Ikaw ako, mamatay mo yun. Abot kita sa punto na mamatay na ini. Niyarohan ang yung kalugar at ang palungan, langit o impyerno. Ang pagpili mo, ang pagpadumi mo sa langit o impyerno, nagdipindi na sa iyong desisyon samtang buhi ka. Samtang buhi pa ka. Muna nga samtang buhi pa ka, kinahanglan ka mo pili ka. Asama ka, langit ka o impyerno. Kasi ka yung impyerno? Ha? Wa? Langit, kasi ka ng langit. Amen. Simple na kayo. Inaguhin yung tapat, simple na kayo di ay ang kaluwasan. Nag-iguhin na yung tapat, simple na kayo ang kaluwasan. No? Kinahanglan na giniong paghinulsol o atong tuuan ang gibuhat ni Jesus dito sa cross. Naman, siya ang nagbayad sa inyong sala. Amen? No? Sugod ka ikaw bayad sa laing sala. Sugod ka ikaw bayad sa iyong sala. Ikaw mapriso sa iyong sala. Dili no? Pero pinakanino pinang ibuhat ni Jesus. Dili iya ang sala. Ato ang sala pero siya nagbayad. Amin pa ba? Kinsa may mutuo din ni nga si Ginoong Jesus nagbayad sa iyong sala. Amin. Pili pa manindog ka? Kunya, gihangyo na ko ang tanan nga mudugol ini sa tubangan niya mag-ampo kanini nga mag-ampo. Mungutanan o pagbalik, mutuo ba mo nga si Ginoong Jesus nagbayad sa iyong sala? Siya ang nagbayad, siya ang namatay, siya ang nag-antos, no, siya ang isilutan sa imo ug akong sala. Mutuo ba mo niya na? Mutuo ba mo nga ang kaluwasan pinagi ng Ginoong Jesus? Mutuo ba mo nga wala na ilaing dalan kundi si Ginoong Jesus lamang? Pili ba ipatasan to itong wala nga gamot? Ngayon na ito itong tuong nga gamot sa kong kasing-kasing. Nasabat ko nini nga pag-ampo isip na inyong nga pag-ampo. Ano ito ba? Kaya ito nindunganan, amahan ni Diyos. Salamat kaayo. Sa imong dako nga guma
nganhigan ako. Nagbisan ako makasasala, bisan ako dautan, imo akong gihigugma. Salamat kaayo Ginoo sa imong dako nga gugma nga mao'y rason nga gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga mamatay sa akong sala. Salamat kaayo Ginoo sa libre nga kaluwasan na akong napatunan. Ginoo, pasayloa ako sa akong sala, sa akong kaugalingong pamaagi, nga daw naguna-una ako, nga makaluwas ako sa akong kaugalingon. Apan Ginoo, nangayo ko kapasayloan, nga wala ako'y mabuhat sa akong kaugalingon, kundi lamang ang pagsalig, ang pagtuo, diha kanimo. Itapit ka na ko sa akong kasing-kasing, sugat karon, ikaw na ang Ginoo, Diyos, Hari, ug manluluwas sa kong kinabuhi. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amin ug amin. Si mga panglingkod na, adunay ihatag din ha ng mga pula nga flyers na i-distribute sa mga kauban. So kini nga flyers kana nga isulat ni hatag na karon sa tanan sa tanan ng ibitaas, tanan ng ituo. Diha nagpasabot na sa atong kaluwasan. Amin pa ba? No, kani pula. Diha iklaro ang kaluwasan di ini pinagi sa imong pagpanikamot. Ang kaluwasan wala nimo haguin. Ang kaluwasan wala nimo gihaguan para maangkon. Kaya nga naman, makaluwas pa kasi mong kagalingon? Ang tanan ko. Makaluwas pa kasi mong kagalingon? Makaatong naglangin kung pagpanikamot? Isa may maayong tao din mo angkon nga makaluwas ko sa kagalingon. Magbinutan ka na ko. Napay ganun anak? So din iklaro din ang kaluwasan, grasya ni Ginoo. Kung sa ganyang kaluwasan, gracias Ginoo. So may pasabot ang grasya. Anong grasya ba? Dili ka angayan. Dili ka tapos. Dili mo ka deserving nga mudawat niini. Pero ihatagan, ihabot ka. Nakasabot mo? Ingon ana ang grasya. Bisan pag dili ka tapos, dili ka angayan nga mudawat, ihatagan ka. Muna ingon sa pulong sa Ginoo nga iklaro ipasabot niini. Nga ang kaluwasan sa Ginoo pinagi lamang sa grasya diha sa pagtuo ng Ginoong Hesus. Amin pa ba? Kaya nga naman, kaya pagpalingamot taday ang atong hisgutan o maluwas ka, ay puro na tahapong iro, ilikabot sa langit. Kung ikato na itong langit, uy, silingan, maraming na rin silingan. Oh, maayo, magugong tao. Diba ba? Uy, sister, naatay ka tinilang sister. Nagpakakon, magugong mga pubri dito, ang hatag kung baka sa mga silanganan, mga silingan dito, natakot mga maayong tao. Diba? Kung ang pagpanikamot ang hisgutan, pwede kita makapasigarbo. Pwede kita mahambot ba? Ikabot na ito sa langit ka, langit ko, kaya maayo ako. Musipa mo ko, kakatumim ko. Ang grabe itong hinatagan, di ba? Pero dili ingon anak kaluwasan. Gracias Ginoo. Kaya sa ingon sa Biblia, ang kaluwasan, pinaagi lang sa grasya, diha sa pagtuo ng Ginoong Hesus. Amon walay si bisan kinsa nga makapa, sigar ko. Episo, kapitulo 2, versikulo 8. Amen? So, yun yung pasahon na, ayaw ni ilabay, ayaw ni iilo, ayaw ni isuknod. Basahon ni siya. Amen? Pinalay ko ng Diyos. Ano niya si Sean? Hello. I'm so happy for all of you. So, malipayon kayo ko para kay inyong tanan. You invited Jesus Tungkol kay inyong i-imbitar si Jesus. to be your Savior and your Lord. Namimo siyang manluluwas o Ginoo sa inyong kinabuhi. I want to tell you a few stories about the goodness of Jesus. Kunya, doon ang gusto may paambit kayo niyo may tungkol sa pagkamaayo ni Ginoong Jesus. Sometimes some people think that Jesus or God is far, far away. Siguro nagunaw na, daghang mga tao nagunaw na ang Ginoo si Jesus layo sa ayo. He's far. He doesn't see what's going on in my life.
nga murag dili siya nakita kung unsay nahitabo sa akong kinabuhi. Maybe I made a mistake and God was far away. Siguro na simpian ko yung murag layo kay ang Dios na dili pa makita. But we remember in the Bible when we read about Jesus, Pero kung makahinugtuman ka diha sa Biblia sa basahon ng ini, He came to people who were broken-hearted. miani siya sa mga tao na adunay mga kasakitan. He came close to people who were sick. Midukol siya sa mga tao na adunay nagbalatian. And I have seen this. I've seen Jesus still come close to the broken-hearted. Unya ako niya kung nakita o na sinabi na ang Diyos tukol niya po niya itong mga kasing-kasing na mga bukang kung adunay mga nagbalatian. And He has come close to those who are sick. Unya tukol gihapon siya niya itong mga nagbalatian. And He has healed them because He loves them. Tungod iya kining ayo tungod kay nahigug mga gayud siya nila. Over the last few days, our team have gone to different parts of the Philippines. Nini mga labay ng mga adlaw, naggikan namin sa nagkalain ng mga lugar. We've been to Ocheta. Nandun din sa Orqueta, We've been to Sumalik Island. nandun din sa Malik Island. And we've seen those who need prayer for sickness. Nya ang nakita katong mga naginahanglan o mga pag-ampong silang balatian, Jesus came near and healed them. unya ang Ginoo nagaayo kanila. I've seen over the last few days, weak legs be made strong. Nini labay ng mga adlaw, ako gyud saksi tungod kay nakita nako nga mga huyang nga mga tuhod nga nagalikod. Jesus has taken eyes that were not clear Unya si Jesus nagaayo niya itong mga dili na kaayo pagkalaro. and made them open. Unya naabrihan nila mga pananaw. There's one lady who had a heart problem, Adunay babae dito nga naay problema sa kasing-kasing. and when the team prayed for her, Unya ang kauban na mong nag-ampo diha kaniya, it bring peace and ease to o her heart. ang sinapit siya kalinaw sa iyang kasing-kasing. So I want you to know Jesus is here. Gusto na ko nga masayod na lang si Jesus na He doesn't love Ocheta more than here. wala siya higugma sa kita kay sarili sa Plaridel, He loves each one of you. na higugma siya kanatong tanan. There's one story more that's Adunay close to me. isang pakasugilanon, I really love little children. na nahigugma gyud siya sa mga gagmay mga bata. My second daughter is named Kristen. Iyang pangkaduhang anak, pangalan niya si Christine. When she was born, Diya sila nagtao siya, she has a eczema condition. mga siya ay problema sa mga panik, kung nagkatul-katul yung panik. At 1 year old, Sa isa lang na tuwing edad. at night when she sleeps, Sa niyang matug siya sa kagabion, she will scratch until bleeding. mga tun siya pag-ayo, hantod na masama ng mga dugo. My wife and I saw all the doctors in Australia, Unya, iadto niya halos tanan ng doktor dito sa Australia. but they said this is just what eczema is. So, ingon sila nga, amo na mo yun eh, ang sakit ng isma. So they had no answers for us. Unya, wala gyud sila katubagan ni ato nga problema. We took her for prayer, So, muto nga giampukan na mo siya, and after prayer, unya suman sa pag-ampuk, after a few weeks of prayer, mga simana na po ang pag-ampuk, she was completely healed na ayaw gayud siya when she was 2 years old. sa iyang duwang katuig na edad. Today, she has no eczema. She's 12 years Karon, old. gusto na yung anyos, wala na din siya problema sa panig ng mga katul-katul. And I'm thankful because Jesus bent down to me Unya, nalipay gud siya kung kay si Jesus nag-ayaw kaniya, and my daughter o iyahang anak. and did what the doctors could not do. Siya ng Diyos nagabuhat sa dili mabuhat sa mga doktor. So Jesus is going to do the same for people here Sa today. iyong Jesus, makabuhat ka na kanino karon. Wow, is that beautiful? Dili ba na maanindot? God is good. Ang Diyos maayo. Do you know that in the Bible, when Jesus was on the earth, Nasayod ba ka nga sa ginasantang si Jesus na asa kalibutan kaniadto? everybody who came to him, Ang tanan nga mudukol kaniya, everyone who came to him ang tanan nga mudukol kaniya was healed. naayo. Blindness, Ang pagkabuta, crippled, ang di nalakaw, deaf, ang bungol, leprosy, ang mga sakit-sakit sa panig, horrible skin conditions like mga Kristen had. laking kayo ng mga problema sa panig,
He healed them all. Iayo na niya tanan. It didn't matter what the name of your disease was. Wala kining sa payan kung sa'y pangalan sa mong balatian. Jesus healed it. Ayuho na ni Jesus. And oftentimes when people were healed in those Bible days, Kasagaraan ni atong mga tao na naayo dito sa panahon sa Biblia, Jesus told them it was their faith that caused them to be healed. unya kanunay giingon ni Jesus nga pinaagi silang pagtuo unang naayo. Their belief and trust in God. Ang ilang pagtuo, pagsalig sa Dios may hinungdan nga naayo sila. And that's why Sean and I are up here today. Muna kasi Sean o si Mark na karon ni kapunon, We're going to help build your faith. tabangan kamo nga malikon ang inyong pagtuo. Maybe you feel like you don't have much faith, Siguro karon gamay pa inyong pagtuo, but it only takes a little bit to start with. pero kinahanglan ang dito gamay ra gyud kayo ang kinahanglan aron sa pagsugod nimo. And then when you hear these testimonies like Sean just shared, Sa dihang naminaw ka o nakadungog ka sa testimonyo ni Sean, and the testimonies that I'm going to share, o iyang testimonyo sa may paambit karon nga kapunon, I want you to receive that as, you know what? God can do that for me too. imong ginawaton sa imong pagpaminaw nga imong una-unaon nga ang buhaton ni sa Dios sa akong kinabuhi usab. Because the Bible says that God doesn't favor one man over another. Tungod kay ang Biblia nagsulti nga ang Dios ang walay pinalabi. No one woman is favored more than another woman. Walay gipaboran nga babae o niyang isa wala pa puli. He loves all of us. Nahigugma siya kanatong tanan. What He has done for the people that Sean talked about, Ang mga tao nga ayo sa tumbuhi ng Dios kay isutan ni Sean and what He did for Kristen, kung sa ibuhat sa iyang anak, He wants to do for you too. sama ang tunay niya nga buhaton sa iyong kinabuhi. So who has faith to believe in what He Kita did? may ano na ipagtuo nga maayo siya. Anybody feel a little bit of faith rising up? Hindi mo bang nasinabi na Beautiful. doon na kay pagtuo karon nga itubo na? Beautiful. Let's build on that a little more because I have a couple of stories to So ito share. na pagkaidugang mo yung makadugang yung yung pagtuo. My grandfather was a gospel singer. Ang iyahang lulo, mga ngawit, singer. He used to be on the radio in Los Angeles. Ano, kana siya sa radyo sa Los Angeles kaniadto. He developed throat cancer, Unya aduna gyud siya cancer sa tilaok. and the doctor said that this cancerous tumor that was in his throat Nilingan siya sa doktor na adunay tumor siya ang tilaok o cancer. had to be removed. Kinahanglan nga kwaon ni siya. So first, my grandfather received prayer. Unya, kay balutanan ay lulo ako di ang puwana. He did not have an immediate healing, Wala ko siya kalawan ko dahil dahil nga kayuhan. so he followed through with the doctor's advice. Unya, mituo siya sa advice sa doktor. The doctor removed the tumor from his throat. So, gikuha ang tumor sa iyang tilaok. In the process, he had to remove part of his voice box. Unya, tungod sa proseso sa pagkuha niya ito, makuha ang apil ang iyang voice box. Ang iyang timog din. The doctor said that my grandfather would never sing again. Unya, ang doktor maingon nga marag di na kakanta. The doctor said my grandfather may never talk again. Unya, giingan siya sa doktor na posible gani nga di na kakatingog o istorya. So he instructed him after the surgery, So, giingan siya sa doktor human sa pag-opera niya ito na surgery sa iyang tilaok. do not try to talk because you may damage your vocal cords. Giingan siya nga ayaw og sulti lang sa ayaw sa tingog kay madakog ni ang vocal cord. And if you damage those vocal cords, Kung madamit kayo mo hang tilaok, hindi sing tingog, no more talking. hindi na gyud ka kastorya. My grandfather had the surgery, and the following Sunday he went to church. Kanya panguman niya itong opera, kanya naabot ang Domingo, niya siya sa simbahan. My grandfather was following the doctor's instructions, not talking. Nituo siya sa sulti sa doktor, nga ayaw na sa tingog, mutuwa po siya tingog-tingog, wa po siya istorya-istorya. In church, the singing and worship was going on. Unya, niyato na siya sa simbahan, nagsimba sila sa Ginoo, nagpadayon sa pagkain sa Ginoo. And my grandfather felt the touch of God on his life. Unya, samtang nag-awit siya dito sa simbahan, na iyan nabati na ang Diyos nihikap sa iyang tilago.
My grandfather began to sing right there in church. Unya, di adto mahigayon, mikalit lang siya kanta sa pagsimba sa Ginoo. After that, he went back to the doctor for his checkup, post-surgery checkup. Uman ni adto, nabibalik siya sa doktor, ang sikapo na po siya pagbalik. And the doctor examined my grandfather's throat, Unya, ilantaw sa doktor ang tilaok sa iyang ulo, and it was completely restored, brand new. na ayaw gayud na mga brand new ang iyang tilaok. The portion of the voice box that had been removed by surgery Katong dapit na voice box nga gikuha sa pag-surgery, God had replaced in perfect condition. nabalik na to sa iyang tilaok na daw bago. My grandfather went, yes, glory to God. Himaya sa Panginoon Jesus. My grandfather went on to sing and lead worship and songs in the church for many years after. Sukad ni Anto, iyahang lulo, nagpadayon na gihapon og pagdaig, pagampo, pagkanta, no sa pila na katuigan ang milabay sukad ni Anto. I'm so glad that I knew that story about my grandfather. Malipayo kayo ko na nasayod sa sugilanon sa akong lulo ni Anto Higayon. Because when I was 24 years old, Doon kay ni Anto 24 ang iyang edad, they found a tumor on my body. adunay nakitaan nga tumor sa iyang lawas. And they removed that tumor and examined it. Unya gikuha ka to nga tumor sa iyang lawas ug ilantaw ug isusi kadto sa doktor. It was cancerous. Unya ingon ang doktor kaniya nga cancerous dito nga tumor. So they tested my blood too. So gitistingan ang iyang dugo. And the blood showed that I had cancer. Unya paglantaw sa dugo, uy, naay cancer gihapon. It's a type of cancer that spreads very quickly. Kato nga klase nga cancer nga paspas kaayo mo muluganap sa iyang lawas. And can be deadly if not caught in early stages. Unya makapatay gayon to kung dili gayon maagapan. I got prayed for. Unya giampuan siya niya to. I went to one of the best cancer hospitals in all of America. So niyanto siya sa pinaka-best gayon nga hospital dito sa Amerika. And they took pictures of me, x-rays. So gi-x-rayhan siya, gi-susi ang iyang lawas. And all through my abdomen was more tumors. Kaya paglantaw sa iyang tiyan nga bangin, uy, daghan pa mag-ayong tumor sa tiyan. Deep inside of my midsection was full of tumors. Kaya dini nga dapit sa iyang tiyan, daghan kayong tumor na. So we trusted God. I knew He healed my grandfather, Kaya misalit siya sa Diyos, nasayod siya, nga giayo gani iyang lulo, so I knew He was going to heal me. kung nasayod usab siya ng Diyos, mag-aayo niya po kaniya. So of course we prayed. O sumulya po to, nag-ampo na po sila. And I told my doctors Kaya giingan niya ang mga doktor, that I was going to be healed. nga maayo gayon ko. They didn't believe me. Dili, huwag ituko ang mga doktor niya. I asked them if they would take more x-rays because I believed that the tumors were going to be all gone. Kaya giingan niya ang doktor, mag-x-ray na po tagbalik, kaya ako nasayod, dito ako nga giayo na po sa kong Diyos. And they said, you know, we don't normally do that, but we'll do it for you. Murag kapoy na si Bro, ato nang balik ko na po x-ray na po karon. So they took more x-rays. Moto, x-rayhan na po siya pagbalik. And you know what? Kaya balo pa kani, The x-rays were the same. mura gihapon ang x-ray na resulta. Tumors were all there. Naaragi gihapon. It didn't discourage me. Wala gihapon ko na diskurahi. I wanted them to be gone immediately, Gusto gihapon ako nga mawagi sa kalina. but they weren't. Pero wala yun. But I knew God would still heal me. Pero nasayod ko na ang Diyos mo ay ngayon. I still trusted Him. Nagsalit gihapon sa pagbuhi ng Diyos. So they wanted to do a surgery where they start cutting on me just at the top of my rib here, Kaya ang doktor gusto silang opera niya murag abrihan din nalapit sa iyang lawas. and basically come all the way across and down just below my waist, So, gisian, paingon din niyo, ubus-ubus na yun sa iyang hawak. so that they could get into my insides and remove these other tumors. that Aron were- makita nila, o na makita itong tumor, o na makuha itong mga tumor sa iyang tiyan.
It was to remove the tumors and also to see how badly the cancer had spread in my body. Unya aron lang makita o makuha ang tungkol sa lawas ug lantaw pud na kini cancer sa iyang lawas. So we did it. So moto ilang gibuhat, iabrihan. Almost 6 hours of surgery. Mga ulong ka oras usab ko nga pag surgery. The doctors looked and looked and looked. Ang mga doktor naglantaw, nagapangita ang doktor. They could not find any tumors. Wala gid sila makita bisang-bisa ka tumor. Thank you, Jesus. Salamat kay Jesus. They dissected lymph nodes from my body. Unya mo to gilantaw pagbalik ang iyang lawas. And they sent those to the lab to see if there were any cancerous cells. Mo to ato din sa lab ug gilantaw daw na may cancer ini. None. Wala kay cancer. Jesus saved my life. Si Jesus nagluwas kaniya. Again, this is not because I'm special. Dili nito kay special ko. It's because something special lives inside of me. Tungod kay adunay special nga nagpuyo sa kinabuhi. That's Jesus. Muna si Jesus. You just invited him into your life. Imo siya gidapit na karon sa imong kinabuhi. That same healer is inside of you. Kato nga sama nga mananambal na ang kanimo. Now the Bible says there's two things that we can do to expect healing in our life. So doon ay doon ka butang na ingon ng Biblia ang isikat na sa pag-ayo. The first thing is to believe and have faith. Pinakaunang butang ang mutuo ka o mabatunog pagtuo. The second thing is to take action on that faith. Pangaduhang nga butang kinahanglan nga mo-action ka sa iyong pagtuo. The Bible says that faith without action doesn't do anything. Ang Biblia nga ingon kung aduna kay pagtuo niya walay buhat wala kay kapuslanan ang tanan. So now you might be thinking, well, what kind of action are you talking about? Siguro na guna na karon sa man nga action o buhat akong buhaton karon. Well, I'm not here to tell you that there's a special formula for that. Wala ko ganyan sa pagsulti ninyo, adunay formula nga special para niya. But here's the action we're going to take today. Mo ni ang action atong buhaton karon. If you want to be healed, Kung gusto ka nga maayo, and if you believe that God is here to kung heal you, mutuo ka nga ang Diyos mananambay, just like you healed me and my grandfather, sama sa pag-ayo sa iyang lulo, just like you healed Kristen, sama sa pag-ayo sa iyang anak, si Christine, just like he's healed others in meetings just like this. no sama usab sa pag-ayo sa mga katawhan sa mga sama niini nga kusada nga ang ginabuhat. If that's something you want, Kung I want gusto you na to stand up. hindi mo nga gusto mong malindog mo. Stand up. Nga ginahanglan ka kayuhan, ano na kayo gihambing nga balatian sa inyong lawas, ang tugay na. And here's the action part I'm going to ask of you, is to come on up here and get in line. So dali mo din sa tubangan, linya mo, We're going to pray for you. mag-ampo ni para kanino. And I'm expecting people to be healed. So linya mo ani. Come on up if you want to be healed. At hindi kung gusto ka na maayo ka sa inyong balatian. Siguro dugay na kayo ng mabalitian, inyong gidala-dala, sakit, doon, daghan na kang igasto niya, wala po namin alit mo. Thank you, Jesus. Salamat kay Jesus. Glory to Jesus. So, iliyahin lang ninyo na adunay maagihan sa tunga. No? Yan ang space na makaagi ito sa bisita. Heavenly Father, I just thank you, Lord, for the faith of these people and Lord, that they're putting action to their faith by coming up to receive your touch, Lord. I thank you that you took your stripes on your back, Lord, so that they are healed. They are already healed and right now organized to bring heaven on earth
manifestation of these healings to come upon these people instantly today and over the next few weeks, Lord. I just pray for the recovery, that the manifestation of your work that's already been paid for on the cross would take place and would be in the lives here. I thank you for that in Jesus' name. Amen. Sige, so pabili mo ka na malindong galang suot kay sa tagsaon ka na nila ang tuon alang sa pag-ampo. No, so muna nga ibungat na kung unsa mo gusto mo pag-ampo, no, kay naarangan kay para ihang ampuan mo kung sa gusto mo pag-ampo. No, padayon lagi ka na tuo, no, kay wala kayo imposible diha sa katubod ng Diyos. No, kay ang Ginoo sa ato pa sa iyang giingon nga ang Dios wala gid siya walay pinalabi ang Dios no kung nakahimo siya sa pag-ayo kanila no ang Dios isabi so nakahimo sa pag-ayo kanila no na kinahanglan lang gid ang tanaw lang gid sa Dios kanang imuhang pagtuo diha kanila no mabutuo gayud pa sa atong tibuok na kasing-kasing ang Diyos nag-aayo gayud ka nato. So, magpaabot man ta, no? Nasabihan na kita na ang puan. Wala kayo imposible diha sa atong bulit na Diyos. Ang Diyos mo, ayo gayud na. No, nga po, naatay mga balatian na dugay na lang nato na happy. No, nga, siguro man na para nato, no? Bisan ang doktor, o na may panahon na di matawag ang doktor. Mahal kayo sa no, ako na nga. Karoon, no, ako na sabihan na mo, ako ka, no, bata ako ka, o ang Diyos ngayon, nila ano ka nato. Ang salamat sa Diyos. Sa ayuhan, ako na din ang pinituulan. Ang Diyos, ang nakakayo ka nato. No, sa pila na katuig na ako ng ibuhat, no, bisag asal ni ang ako, ang hanggang pinasayran, ng mga binagro ng dibuhat sa Diyos. Kita niyo mga bungol nung sa liya ay diapuan nakadungog siya aduna usay buta sa liya ay diapuan nakadungog siya nung mga karon tak na ano magpasalamat pa tayo no usa man ang mo pangalan usa man mo ipaampo pag mo ampo tayo usa man mo gibati. Alam na. No? Salamat sa Ginoo. Ako pasalamatan ng Ginoo ka. Salamat Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo tayo mga kapag-ayunan ng Ginoo. Pasalamat ang Ginoo. Okay. Kaya ang ayuhan ko, wala kayo posible niya sa Ginoo. No, siguro man ako tayo mga ka ba mo. Pero ako man ka ba yun. Pero kung kapag-ayunan mo, pasalamat ko, maayon ako, kung wala yun, imposible sa Ginoo. Huwag kong ginagawa tayo. Amen. No, sige, so, kung yung tama mo ko ito tayo. Sige, so, kita may umana ko mga pag-apo. Sige, tayo, ito mo pangalan tayo. So, may yung pag-apo. So, may mong nabatik sa diyang iapuan na ka. Amen. So, pasalamatan na itong Ginoo. Thank you. Thank you. Salamat sa Ginoo. Sige, ikaw na eh. Sa mga lanay. Ay, praise the Lord. Ikaw na eh. Sabi mo pangalan. Uwas-uwasan. Thank you, Lord. Eh, sa mga papa ng Pinoy. Iyayin na sa Ginoo. Ikaw, sa mga gigot, kasi yung pangalan ti.
lalo na tayo. Salamat sa iyo ito. Salamat sa Phoenix Minabo. Salamat sa Ginoo na ang ako ang lahat at dalang ko kaya pinigay ang oras sa atin. Kaya salamat Ginoo, ikaw akong tagagalupan pag ako salamat.
Oh, salamat sa Ginoo. Ay, salamat Ginoo. Ikaw. Praise the Lord. Pagpapaka sa Ginoo. Ikaw na yung pangalan. Pagmuhang ang po, kung may mong ibati. Dandaan mo pamati. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Di, alam ka ni atin. Pangalan mo, Ti. Yan, yung ang po. Ano sa may mong ibati mo? Ayun na. Ayun na. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa pagpakan ng buhay ng Diyos. Sige, ikaw tayo sa pangalan. Huwag mo ipaampo. O, sabi ipaampo. Ipaampo ni mo. Sabi ipaampo ni mo. O, sabi lagi ampo ni mo. Oh, ayun na ka. Oh, amen. Pasalamat sa Ginoo. Oh, amen! Napapaka na Ginoo! Salamat tayo! Praise the Lord! Ikaw, Te. Salamat sa Ginoo. Kung saan namin mo pamananaw ka ron? Ano ba yun na yun? Salamat sa tubuhin lang yun. Ay, naman sa Ginoo. Natunayin ang pasalamati sa Ginoo. No, amen. Amen. Sige, ikaw na pangalan. Oh, yun nga. Sige, ikaw ang sa Oo niya. Magkumanong ako. Oh, praise the Lord! So, pakita niyo natin. No, naamon si stroke. Ano karon? Nasaka na niyang kamot. Praise the Lord! Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ikaw tayo. Ako, Sakit na natin. Niya. salamat juga po sa Ginoo kay nagaan ako niyo. Ito man ampo kita sa Ginoo kay ang Ginoo ay nakakambal. Ang iyahang tingin, tigdaan mo lang sa Kayo sakit. ilang tao Ako, sige na. Ilagaw mo na tayo. Lagaw. Praise the Lord. Wala na yung sakit yung tingin. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Sige, ikaw din. Ang pangalan. Okay. Salamat sa Ginoo. Ayun na ka. Amen. Bilis na na. Amen. Praise the Lord. Oh, salamat eh. Sige, ikaw din. Amen. Amen. Nagdaan niya ang pamati. Umat sa pag-ampo. Ikaw din. Imuhang tiin. Imuhang nag-ampo. Nailukan. Karoon. Sa ibati. Nagdaan mo paminaw. Praise the Lord. Napagpaka ng Ginoo. Ikaw na. Wow! Sila karoon na? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ikaw tayo. Oh. Ayun na. Amen. Thank you, Lord. Amen. Napapaka na Ginoo. Ikaw na po. Si Marcela Caballo, sa paapo ko, ako so, sa dihang kayo mga ako ang lawang ikaw ko ma'am. Pero hindi ko na, hindi na ako kayo
Dili na siya sakit. Wow, praise the Lord! Hallelujah! Kapakpakan ng Ginoo, wala na yung sakit daw ang kanyang ilong. No, salamat sa Ginoo. Salamat ako sa Ginoo na maayo rin ko na i-try ko siya sa ng mga wala ko rin sa Pag-umagampo na yung sabi mo ibati. Arang-arang, praise the Lord! Amen! Panay. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ito tayo. Ya, pag-umagampo. Karoon sa Diyos na ang Diyos yun na karoon pa na ako dili na taman sa ako hangtod mag-abuta kay aron ang Diyos mamunga ang tayo din salamat sa kung mga tuhod na yang giayo na Isa ko kundi, isa ko tuhod, wala na sakit. Wala na sakit. praise the Lord Praise the Lord! Hallelujah! Ito tayo. Oh, sunod pa ako. Paupo. Oh, naulian na. Naulian na yun. Oh, amen. Amen. Naulian na siya siya upo. Bangsa? Oh, salamat sa Ginoo. Sige, ikaw tayo. Naulian po. Nauna na yung katay. Oh, naulian na. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Oh, amen. Salamat sa Ginoo. Ikaw tayo. Ang akong lawas, Ay, ako. Ikaw, gusto naman. Manang katulong nawala na. Amen. Nawala na. Amen. Salamat sa Ginoo. Oh, amen. Praise the Lord. Napakakas mo po sa Diyos. Ikaw tayo. Praise the Lord. Naayon na ka. Salamat sa Ginoo. Salamat kay Lord. Amen. Ato ba pa For all of you who receive healing, we'll be laying hands on you. kaninyo nga nakaluwag o ayuman sa mga pagpuman When we lay hands on you, the power of God went into your body. sa dihang giampuan mo, ipanong ng mga gamot na kaninyo ang gamot sa Diyos ni anak sa inyong lawas. All right, just like this when you go to Mercury for your drugs and you take that medicine, this medicine goes into your body. Sama sa dihang mato mo sa Mercury Drug, mato mo sa parmasya, sa dihang kuha ko itong tapal, yung isulot kini sa inyong lawas, inom sa inyong lawas. Okay, so that power is working in your body right now. Kana nagahom, nagapamuhat sa inyong lawas karon. All right, even if you don't feel everything right now, it is working in your body right at this moment. Siguro wala ni mo nabati karon para siguro wala ni mo nabati karon na panangahom sa Dios na nagapamuhat sa inyong lawas. Okay, because faith comes by hearing the word of God, and you heard the word of God today. Duwag kay ang pagtuo nagaabot kini sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kunya ikaw nagapaminaw na sa pulong sa Dios. And the Bible says nothing is impossible for God. Tungod kay ang Biblia nagsulti nga wala imposible sa imong buhi ka Dios. It does not matter what your problems were. Wala ka nang sabayan kung sa iyong problema. You're healed now in the name of Jesus. Naayon na ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. That's what you say. Muna ang iyong isugid, You say, muna ang iyong isulti. I am healed. Ako naayon na. That's what you say. Muna ang iyong isulti. Because the power is working in your body. Tungod kay ang kahong nagapamuhat sa iyong lawas karon. And as you continue to say that, Sa iyong pagpadayon sa pagsulti ni Ana, that power keeps working in your body. ang anak ng kahong nagakanunay nagapamuhat sa iyong lawas. So we thank God for what you felt today. Nagapasalamat kita sa Dios kung sa man iyong gibati karon. But that does not mean it's over today. Wala ka na nagpasabot nga wala na to. It's still working. Nagapadayon rin hapon to nga nagapamuhat. Every time you praise the Lord, Sa dihang ikaw nagadayon sa tungkuhi nga Dios, you're taking your medicine. mura kang nag-inom ng tambay. You take it, you praise the Lord, and you accept your healing.
dawato, imong gayon ng Diyos, imong dawato ng imong kaayuhan. Do you understand? Nakasabog pa ka. Do you understand? Nakasabog pa ka. I can't hear you. Do you understand me? Nakasabog pa ka. Amen. Let's give a hand clap to the Lord. Itong palakpakan ng pagbuhay. We are all healed. Nakayo na ang kanan. Every one of us is healed in Jesus' name. Nakayo na ang kanan sa pangalan ni Jesus. Never mind what the doctor says. Ayun kayo sa bayan kung sa isulti sa doktor niya mo. Dr. Jesus says, by his stripes you were healed. Atong mananambang sa Diyos Jesus, pinahagi sa labot, tao na ayon na. Amen. Amen. That's the good news. Una ang maayong balita. Praise God. Kaya ko ng pagbuhay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Ito sa